Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan. Tayo po'y naritong muli para sa isang pag-aaral ng banal na kasulatan. Nung una pong pagkakataon na tayo po'y nagkasama sa pag-aaral ng Biblia, ay atin pong pinag-aralan ang tungkol sa banal na salita ng Panginoong Diyos, na kung saan atin pong napag-aralan na sa aklat na ito lamang ang ating basihan ng doktrina at paniniwala. Sa gabi pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay tayo po'y muling magpapatuloy sa pag-aaral ng Biblia sa topiko na may pinamagatang ang paglalang. Na kung saan sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong isasaalang-alang ang mga katanungan na atin pong makakasama sa ating pong pag-aaral ng Biblia. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po na tayo po ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, isang kagalakan Ama, na kami po o Diyos ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Nawa dakilang Diyos sa gabing ito sa aming pong pag-aaral, naway ang banal Espiritu ang patuloy na kumasay sa aming kalagitnaan, nawa ang lahat ng katotohanang ihahayag, Panginoon, ay magbigay daan upang mabuksan ang aming mga nadidimlang isipan. Ipagpatawad dakilang Ama sa amin ang lahat ng aming mga pagkakasala. Ito po ang hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito po ang mga katanungan, mga kaibigan, na atin pong pag-aaralan at makakasama sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Ang unang tanong po ay ito: totoo bang may paglalang? Sa atin pong kapanahunan ay maraming mga tao ang nagdududa at naguguluhan kung totoo bang mayroong paglalang na naganap sa sandaigdigan. At ang ikalawang tanong po ay, sino ang lumalang ng sandaigdigan o ng daigdig na ating tinatahanan? Sapagkat marami pong nagsasabi na di umano ito raw ay galing sa ebolusyon, ito raw ay likha ng mga pagsabog. Ngunit atin po nga alamin kung totoo bang ito ay ayon sa teorya ng siyensya o meron ba talagang manlalalang, at sino ang manlalalang na lumalang sa sanlibutan. At ang ikatlong tanong po ay, gaano katagal nilalang ng Diyos ang sanlibutan? Atin pong aalamin yan sa gabing ito kung gaano po nalang ng Diyos, katagal na lang Diyos ang sanlibutan, sapagkat maraming nangangaral na ito raw di umano'y 6,000 taon. Ngunit ating aalamin kung totoo ba ang kanilang sinasabi o ito ba'y 6 na araw na paglalang lamang. Ang ikaapat na tanong po ay, ano ang nilalang ng Diyos? Atin rin po alamin sa gabing ito kung ano-ano ang nilalang ng Diyos sa loob ng 6 na araw na paglalang. Ating alamin kung anong mga bagay-bagay o tayo bang mga tao ay kasama sa paglalang na naganap sa sandaigdigan. Ang sunod na katanungan po ay ito: ano ang ginawa ng Diyos matapos ang paglalang? Matapos bang lalangin ng Panginoon ang sanlibutan, siya ba ay nagpahinga? Atin rin po alamin yan sa gabing ito sa atin pong pag-aaral. At ang sunod po ay, ang tao ba'y nilalang ng Diyos o galing sa unggoy? Hindi po nakakapagduda na sa atin pong kapanahunan ay marami pong mga haka at paniniwala na ang tao raw po di umano ay galing sa unggoy. Ngunit atin po nga alamin sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos kung ano po ba ang tala sa banal na kasulatan ukol sa pinagmulan ng sangkatauhan. At ang daigdig ba ay epekto ng mga pagsabog tulad ng sinasabi ng siyensya? Tulad po nung aking binanggit kanina, marami po nagsasabi na ito raw mundo ay galing sa Big Bang Theory, may collision, may condensation, at iba't iba pang klase ng evolusyon. Ngunit atin pong alamin kung anong sinabi ng Diyos. Ikasunod na tanong ay, sa paanong paraan nilalang ang daigdig? Ang lahat po namang katanungan na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong makakasalamuha at makakasama sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Kanina po ang tanong ay, ang daigdig, sa paanong paraan nila lang ang daigdig? Ngunit ano po ang tugon ng Biblia patungkol po sa kaparaanan ng paglalang ng daigdig? Ganito po ang tala sa aklat ng Awit, Kapitulo 33, versikulo 6 at 9. Ganito po ang sabi ng Panginoon: sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kung atin pong papansinin, mga kaibigan, mga kapatid, yung sinasabi ng talatay ito, sa pamamagitan ng salita. Ang sabi po ng Biblia
ang daigdig o ang sanlibutan ito ay nalalang sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na nagbuhat sa kanyang bibig. At sabi pa po sa talatang 9 ito, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Ang itinuturo po mga kaibigan, mga kapatid ng Biblia patungkol po sa paglalang ng sandaigdigan ay ang paglalang na kung saan ito raw po ay nagsimula sa bibig mismo ng ating Panginoong Diyos na lumalang sa atin. At sabi pa po sa patuloy ay ano-ano naman ang nilalang ng Diyos. Atin pong natuklasan kanina mga kaibigan, mga kapatid, na sabi po ng Biblia ay meron raw pong nilalang ang Diyos. Ngunit ang tanong ay, ano-ano po ba ang nilalang ng ating Panginoong Diyos? Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo'y 1, versikulo'y 1 hanggang 5. Patungkol po ito sa unang araw ng paglalang na sinasabi ng Biblia. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi po ng banal na kasulatan ay mayroon daw pong isang manlalalang. At sabi po ng Biblia ay sino? Nang pasimulay nilalang ng Diyos. So, meron pong sinasabi at itinuturo ang Biblia na manlalalang ng sanlibutan. At ito'y ang Diyos. At sa pagpapatuloy po ito ang sabi, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi o sinalita ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. May sinasabi po ang banal na kasulatan patungkol po sa unang araw ng paglalang. At sabi po ng Biblia, ang una raw pong nilang ng Diyos sa unang araw ay ang liwanag, na kung saan po sa unang araw ay pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At ano pong nilang ng Diyos nung ikalawang araw? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So, noong ikalawang araw po, dinais ng Diyos at sinilta ng Diyos na magkaroon po ng isang luwal na kalawakan. At ginawa ng Diyos ang kalawakan noong ikalawang araw po ito. At inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Noong ikalawang araw po ng paglalang ng Panginoong Diyos, sinasabi po ng Biblia na nilalang ng Diyos ang kalawakan, at nangahiwalay po ang tubig sa kapwa tubig. Ito po'y kaganapan noong ikalawang araw. Ito po ang nilalang ng Diyos. At noong ikatlong araw po ito ang sinabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. Ang tawag po ng Diyos doon sa katuyuan na sinabi niya na maghiwalay ang lupa sa tubig, tinawag niya po yung katuyuan na lupa, na kung saan ito pong ating tinitirahan sa ating kapanahunan. At ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. Noong ikatlong araw po ay pinaghiwalay ng Diyos ang tubig sa katuyuan. Ang katuyuan po ay kanyang tinawag na lupa, at ang mga tubig naman ay tinawag niyang dagat. At ito pa po ang sumunod. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga. Ayon sa kanyang pagkakahoy, taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Noong ikatlong araw po ng paglalang ng Panginoong Diyos, inihiwalay ang lupa sa tubig, at sinibulan ang lupa ng damo ng mga halaman na nagkakabinhi. Yun po ang tala ng banal na kasulatan.
At ang lupa ay sinibulan ng damo ng pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. So, noong ikatlong araw po, ang nilala ng Panginoon ayon sa Biblia o sa banal na kasulatan ay ang lahat ng halaman na atin pong nakikita at natatanaw sa atin pong kapaligiran. Kaya dun po sa mga aral na kanila pong sinasabi na ang mga kahoy daw ay galing daw sa maliit na bakterya hanggang nagkaroon ng isang maliit na halaman hanggang ito ay sa launan ng panahon ay na-develop, kaya nagkaroon ng maraming mga halaman sa ating kapanahunan. Ngunit ang sabi po ng Biblia, ang mga halaman po na mayroon tayo ngayon ay lalang po ng ating Panginoon. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At tayo po ipatutungo naman kung ano ang nilang ng Diyos sa ikaapat na araw. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Sabi po ng Biblia, at nagkagayon, nilikha rin niya ang mga bituin. So, yung ikaapat na araw, mga kaibigan, mga kapatid, sabi po ng Biblia, ang nilang ng Diyos ay ang araw upang punuan ang araw, at ang buwan naman upang punuan ang gabi, at gayon rin po ang mga bituin sa langit. Kaya lahat po ng mga planeta na atin pong nakikita sa ating panahon ngayon, ito po nilang ng Diyos noong pong ikaapat na araw. At noong ikalimang araw po ito ang sinabi ng Biblia na kung saan siyang nilang ng Panginoong Diyos. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa langit, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw. At sabi pa ng Biblia na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-kaniyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Noong ikalimang araw, mga kaibigan, mga kapatid, itinuturo po ng Biblia na ang nilalang ng Diyos noong ikalimang araw ng sanlinggo, nilalang niya po ang isda sa tubig at ang ibon sa himpapawid na lumilipad po sa ating kapanahunan. At noong pong ika-6 na araw ay may sinabi pa rin po ang Panginoon patungkol po sa kanyang paglalang. Ito po ang sabi ng Biblia, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At bukod po rito, may sinabi pa rin ang Biblia, at nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Sinasabi po ng Biblia sa loob po ng 6 na araw na paglalang, noong po ika-6 na araw ay nilang ng Diyos ang lahat ng hayop sa parang, at gayon rin po ang tao. At narito po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa pinagmulan ng tao, sapagkat hindi po natin maitatanggi na sa atin pong kapanahunan ay mismong sa mga eskwelahan po natin maririnig ang mga katuruan na ang tao raw di umano ay nagbuhat sa unggoy. Ngunit ako po'y hindi naniniwala sa ganang aking sarili na ako po ay galing sa unggoy. May sinasabi po ang Biblia patungkol po sa pinagmulan ng tao. Ito po ang tala ng Henesis, Kapituloy 1, versikuloy 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sinasabi po, kaibigan, ng Biblia na mayroong isang Diyos na manlalalang sa akin at sa iyo. Sabi po yun ng Biblia. Sabi po ng Diyos, sabi dito ng talata, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa salitang Hebreo po, ang salitang larawan, ang ibig sabihin ay tselem, na sa wikang Ingles, ang ibig sabihin po nito ay image, samantalang sa salitang Tagalog, ito naman po ay imahe o larawan. So, ibig sabihin po, ang tao po, ng kaibigan, mga kapatid, ay ayon po sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Yung ating pong
itong hitsura nating itong structure ng ating katawan, bagaman ang Diyos ay Espiritu, sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo po'y ayon sa larawan ng Diyos. At sabi pa nung talata kanina ito, ayon sa ating wangis. Sa salitang Hebreo po, ang wangis, ang ibig sabihin ay chelemno, na kung saan sa wikang Ingles, ito po ay character, o sa salitang Tagalog, ito ay likas o katauhan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, nang lalangin ng Diyos ang tao, tayo po ay ayon sa kanyang larawan, gayon rin ay ayon po tayo sa kanyang likas o katauhan. Kung ang Diyos po ay perpekto, tayo po nang tayo lalangin ng ating Panginoong Diyos, ang likas po natin ay perpekto, sakdal, walang kapintasan at wala pong pagkakasala, sapagkat tayo po ay nilalang ayon sa karakter o ayon sa likas ng ating manlalalang na siya po nating Panginoong Diyos. At nais ko pong ipunto sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang patungkol sa nilalang ng Diyos na kung saan ay pinakang espesyal sa lahat. May sinasabi po ang Biblia patungkol sa lahat na pinaka-espesyal na nilang ng Panginoong Diyos. Ang tala po ay matatagpuan sa aklat ng Genesis 2, Kapitulo 7, Kapitulo 1, versikulo 27. Ganito po ang sabi ng Biblia, at nilang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Sabi po, kaibigan, mga kapatid ng talata, ang tao raw po ay nilalang ayon raw po saan? Sa alabok ng lupa. At ito po'y hiningahan ng butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao po, nang mabigyan ng Diyos ng hininga ng kanyang bibig, ay tinawag po itong kaluluwang may buhay. Kaibigan, nais ko pong iyong pansinin ang sinasabi ng talata. Atin pong napansin kanina noong binasa natin ang patungkol po sa paglalang na sinabi ng Diyos dito, nang pasimula ay nilikha at sinabi ng Diyos at sinabi ng Diyos at sinabi ng Diyos. Ngunit kung atin pong papansinin sa talata ng Kapitulo 2, versikulo 7, sinasabi, tayo po'y hinulmahan sa alabok ng lupa. Hindi lamang po, pwede namang sabihin ng Diyos, magkaroon ng tao, pero hindi po ginawa o sinabi ng Diyos yun, kundi siya po ay dumampot ng alabok ng lupa. Ito po'y kanyang inanyuan ng ayon sa kanyang sariling larawan, at matapos ng anyuan ang alabok ng lupang ito'y binigyan niya ito ng hininga mismo ng hinga ng kanyang bibig, at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Kung atin pong papansin, kaibigan, napaka-espesyal po ng tao bilang isang nilalang ng ating Panginoong Diyos. At sabi pa po sa talatang 27 ng Kapitulo 1 ito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos niya sila nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Noong kapanahunan po, kaibigan, ng paglalang, may dalawa lamang pong nilalang ang Panginoong Diyos, na sinasabi po ng Biblia, ito po ay ang lalaki at ang babae lamang. Wala na pong iba pa. At sinabi po sa aklat ng Genesis 1, versikulo 31 ito, at nakita ng Diyos ang kanyang nilikha, at narito, napakabuti. Sabi po ng Biblia, nang matapos po ang 6 na araw ng paglalang ng Diyos, kasama na po ang tao bilang pinakang espesyal sa lahat ng kanyang nilang, sabi ng Biblia, narito, ang kanyang nilikha ay napakabuti. So, wikang English po, it was perfect and very good. Sabi pa po sa aklat ng Genesis chapter 1, verse 29 ay ito. Ito po ay patungkol, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagkain na nilang ng Diyos sa Eden. Genesis chapter 1, verse 29. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos po ay nakikilala niya tayo bilang mga tao. Siya ang lumalang sa atin at nalalaman niya ang pinakamabuti para sa kanyang mga nilikha. At ganito po ang tala ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 29, patungkol sa pagkain sa Eden. At sinabi ng Diyos, narito,
At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Since ang Diyos po ang lumalang sa atin, nalalaman ng ating manalalang kung ano ang pinakamabuti sa kanyang mga nilikha. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung ating pong papansin ang aklat ng Henesis Kapitulo 1:29 ay sinabi po roon kung ano ang orihinal na pagkain na ibinigay ng Diyos sa kanya pong mga nilalang. Hindi lamang po ang Panginoon concern sa kalagayan nating espiritual, kundi ang Diyos rin po bilang ating manlalalang na nakakakilala at nakakaalam ng ating likas ay ibinigay niya rin po at nais niya rin po na tayo ay maging mabuti physically. At bukod po roon sa unang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa halamanan ng Eden, ay ibinigay rin ng Diyos ang unang gawain ng tao. Ganito po ang tala ng Genesis chapter 2 verse 15 and Genesis chapter 1 verse 28. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kung atin pong papansinin mga kaibigan, mga kapatid, mayroon pong tungkulin ang isang tao nang siya po ay lalangin ng Diyos. Si Adan, nang siya ay lalangin ng Diyos, nilagay po siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden. Ano po ang tungkulin ni Adan? Kaya siya inilagay sa halamanan ng Eden. Sabi po ng Biblia, upang kanyang alagaan at ingatan. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. At sabi po sa sunod na talata ito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan saglit lang. At sinabi po ng Biblia ito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. May sinasabi po, kaibigan, kapatid, ang Diyos. Bukod po sa tayo po ay ginawa ng Diyos bilang mga perpektong nilalang niya, may sinasabi po ang Biblia, tayo po ay nilalang ng Diyos na tayo po'y tagapag-alaga at tagapag-ingat ng sandaigdigan na kanyang nilalang. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, ay ito. Tayo po bilang nilalang ng Diyos ay mayroon po tayong responsibilidad sa ating pong pagkakalalang. Ito po ay upang alagaan at ingatan ang lahat ng bagay at ang lahat ng nilalang ng Diyos sa sanlibutan ito. At bilang mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, wala po tayong karapatan na sirain ang nilalang ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating pong responsibilidad, ito po'y alagaan at ingatan. Sabi pa po sa aklat ng Biblia, matapos ang 6 na araw na paglalang ng Diyos, ano ang kanyang ginawa? Ito po ang sabi sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, versikulo 11. Sabi ng Biblia, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat at lahat na nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Diyos ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sa gabi pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ating pong natuklasan na ang Diyos po ay literal na lumalang sa 6 na araw. At sabi po ng Biblia, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat at lahat na nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Diyos ang araw ng Sabat at pinakabanal. So yun po ang tala ng banal na kasulatan. Matapos po ang 6 na araw ng paglalang ng Diyos, siya po'y nagtahan o nagpahinga sa 7. At sabi po sa aklat ng Henesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3 ay ito, at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa.
At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang kanyang nilikha at ginawa. Mga kaibigan, mga kapatid, sa gabi pong ito ay ating natuklasan kung paano po ang Diyos bilang isang manlilikha, isang manlalalang ay lumalang ng sandaigdigang ito kasama na po tayong mga tao bilang isang espesyal niyang niyalang. Ang nais po ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kapatid, bilang kanyang mga nilikha ay atin pong italaga ang ating buhay sa Kanya. Nais po ng Diyos na bilang mga tao na mayroon pong responsibilidad, tayo po'y isang maging mabuting katiwala niya. Nawa po mga kaibigan, mga kapatid, sa gabing ito ay nawa po sa ating pong pag-aaral, nawa po'y ating natutunan ang mga bagay na ninanais ng Diyos para sa akin at para sa inyo. At kung ikaw, kaibigan, ay nakilala mo na ikaw ay isang nilang ng Panginoon, ang Diyos ay nananawagan sa iyo na ikaw ay magtalaga at ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Nais kitang ipanalangin, kaibigan, sa gabing ito. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, amin pong kinikilala ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan bilang isang manlalalang. Amin pong natuklasan, O Diyos, na ikaw lamang, Ama, ang makapangyarihan, ikaw lamang ang manlalalang, at kami iyong inanyuan ayon sa iyong sariling larawan. Dakilang Ama, nawapay kami patuloy na magbigay ng aming sarili sa iyo, ukol sa paglilingkod na nais niyo po sa bawat isa sa amin. At ngayon, dakilang Ama, nawa ang katotohanan ng aming narinig ay maging daan upang kami, Panginoon, maliwanagan na kami mga tao na iyong nilikha at ikaw ang aming manlalalang, na kami marapat magpuri at magpasalamat sa iyo lamang. Maraming salamat, dakilang Ama, sa iyong pag-ibig, at nawa ang Banal na Espiritu ang patuloy na gumawa sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa iyong pagkakataon na ibinigay. Ikaw po ay inaanyayahan kong muli sa susunod nating pag-aaral. Muli, ito po si Brother Hiner Mersene. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon sa gabing ito.